Importante, pinakamahalagang bahagi po ng ating gawain po, ang pagbibigay po ng Word of God na pumanahan ni Pastor Vic. Pastor Vic, pasok. Na, pinawasa ko lang pinawasa ko lang ko ng konti. Oo, tama yun. Maganda, thank you Okay. Buksan ninyo ang Biblia sa Matthew 21. Matthew 21. Verse 1 to 11. Ba ito may shakes? Shakies. Pizza. Araw daw ng palaspas ngayon sa karamihan ng mga churches, lalo na sa Catholic Church. Catholic lang. Oo nga pala. Basahin natin ang verse 2. No? May inutusan si Jesus Christ na dalawang alagad, kumuha sila ng palaspas. At yung palaspas na yon ay ginamit pagsalubong ng Diyos sa Bethlehem. Pakinggan niyo, verse 2. Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway you shall find an ass tied and a colt with her. Loose them and bring them unto me. And if any man shall say aught to you, ye shall say, The Lord has need for them. And straightway he will send them. All this was done that it might be fulfilled, who was spoken by the prophet. Tell ye, daughter of Zion, behold, thy king comes unto thee, meek and sitting upon an ass, a colt foal of an ass. And the disciples went as Jesus commanded them, and brought the ass and colt, and put them their clothes, and they set him in their own. And a very great multitude spread their garments in the way. Others cut down branches from the tree, and strewed them in the way. And the multitude, verse 9 na tayo, and the multitudes went before, that followed, cried, saying, Hosanna, Son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? The multitude said, This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and brought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold. And he said to them, It is written, My house shall be called a house of prayer, but you have made them den of thieves. Doon nyo, yung verse 1 to 11, makikita nyo si Jesus Christ ay pumunta sa Jerusalem na nakasakay ng donkey. Pwede naman yung lakarin. Prophecy ito, mga kapatid, na natupad. Sa Old Testament kasi, at saka sa New Testament, talagang ang sign ng donkey, alam mo yung donkey, yung maliit na, parang pandakekok na aso, di ba? Panda. Yung asno, yung maliit na upuan, nakaupo si Jesus doon. Hindi kabayo. Ibig sabihin, peace. Dumating si Jesus Christ for peace. Pero dumating si Jesus, hindi peace. Hinag-peace para sa Israel. Kasi hindi nila natandaan
kung sino si Jesus. Makikita yan sa maraming sita sa Bible, tatagal, kaya hindi ko na binuksan. No? Tumaan sila. Minsan, ewan ko kung napanood nyo yung Jesus Christ Superstar, hindi nyo nabutan yun. Hosanna, hey, rock concert yun. Sana, 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 ho. Sana, ho, sana, hey, sana. Hey, JCJ. Ang palaspas is a prophecy na dumating ang hari, ang totoong hari ng mga hari, si Jesus Christ. Sinalubong ng mga tao. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Ngunit, sabi ng mga Pariseo, sino ba itong mga to? Pinapapasok nyo. Sabi ni Jesus Christ, pigilan mo ang mga tao na magsabing, Hosanna in the highest. Inuwento ko na lang para mabilis. Sabi ni Jesus Christ, kung pipigilan ko yung mga tao sa hiyaw nila, alam mo kung anong mangyari? Hello, nakikinig ba kayo? Amen. Ang mga bato mismo, maghihiyawan. Kasi sabi ng mga Pariseo, teka, Jesus, pigilan mo yung mga tao mo. Kasi wini-worship siya eh. Sinakay siya sa donkey, yung maliit na parang, diba? Alam niyo yun yung sa cartoons? Parang, hindi kambing eh, pero, Donkey? Parang kabayo. yung nga donkey, alam niyo ba yung donkey? Donkey? Yun. Ang alam ko dati. Sumakay. Sumakay si Jesus doon. Tapos, naglagay sila ng palaspas sa daan. Dumaan sila. Yon ang kwento, hindi Palm Sunday. Alam niyo kung ano yun? Coming of the Lord. Hosanna in the highest. Prophecy na babalik si Jesus Christ. Pero pag siya bumalik, hindi na donkey. White horse na. Pag dumating, gera. Digmaan sa langit. Kaya sabi nila, teka, tapos sabi ni Jesus Christ, dadating ang araw, ang Jerusalem ay mawawasak, ni isang bato, walang matitira. Dahil hindi nila nalaman, hindi nila nakilala ang pagbisita ng Panginoon sa lungsod niya. Kaya yan, prophetic yan, yung palaspas, pagsasalubong kay Jesus. Nung si Jesus Christ, donkey lang, okay lang. Pero dahil si Jesus Christ ay dadating na, hindi para magligtas, kung hindi isang judge sa mga tao hindi tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Papayag ba kayo na ang mga loved ones natin hindi makakasama sa pagdating ng Panginoon? Wala yan sa galing mo. Wala yan sa dami ng binigay mo o ginawa mong mabuti. Alam mo kung ano? Tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Gaano mo pinapriority si Jesus Christ? Puro ka aral. Dapat meron kang aral ng salita ng Diyos. Balance. Dapat na ibabahagi mo. Ay, pumunta ka sa amin, mag-church ka. Ganon. Para yung ginawa ni Isa. Pero hanggang doon na lang yata, iya eh. No. Magdala kayo ng tao dito. Huwag niyo ikahiya to. Paano tayo dadami kung hindi kinahihiyan ito? O napipilitan lang kayo. Kasi kung napipilitan kayo, huwag na tayo mag-worship sa Sunday. Dali akong kausap. So mga kapatid, kasi ang inaalala ko, baka unahan tayo ng Santa Maria. Yan. I hope naintindihan niyo ako. Ayan o. Sabi rito sa Isaiah 62 verse 11, basahin mo ngayon Tagalog. Ito yung prophecy. Ang aklat ng Isaiah nasa Old Testament. Tingnan nyo, pakinggan mo. Isaiah 62:11.
Behold, the Lord has proclaimed unto the end of the world, say ye unto the daughter of Zion, behold, thy salvation comes. Behold, thy reward is with him, his work before him. Zechariah 9:9, rejoice earthly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, the king comes to thee, is just and salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt, on a foal of an ass. Kita nyo prophecy yan sa Isaiah. Ngayon, may tanong ako sa inyo, ano bang kinalalaman ng Iran? Okay. Kasi wala tayong mapa eh. Anong kinalaman ng Iran? Kung may lugar tayo sana, okay, may whiteboard, kaya kung may drone. Ang Iran halos may malaki pa kaysa sa Saudi Arabia. Nagbibigay ng oil sa atin. At 30% ng gases, natural gas, para sa mga paluluto. Kasi naalala mo yung Manila gas, may mga lugar sa Maynila, may tubo. Hindi tubig gas, nakakonect sa stove. Pag sininda mo yung stove, may gasol ka na. Hindi nirarasyon. Ngayon, panahon nyo, nirarasyon, di ba? Parang shilling. May tubo, nakakonect sa stove. Hindi ka bibili ng gas, rarasyonin. Ilalagay sa bahay mo, ganon. Ganon noon. Meron pa rin sa San Juan noon, pero ngayon, sa dito banda sa atin, sa Caloocan, wala. Sa Quezon City, wala. Sa San Juan lang meron noon. Ngayon, yung Iran, kasi ang Iran nasa gitna ng Mediterranean. Yung kuhanan ng oil ng iba-ibang bansa, dumadaan yung barko doon. Dala yung langis, petroleum, gasoline, diesel, yung hindi purified, raw material na oil, hindi pa filtered, hindi pa refined, nilalagay sa barko para papunta sa Europe, may papunta sa Southeast Asia, meron papunta sa iba. Ngayon, may oil din, tsaka gas, sinusupply din ng Russia, dinadaan naman sa Arctic, supply din para sa Europe. Ngayon, itong Iran, ang ginawa, nagkaroon ng alitan sila, hindi sila magkasundo. Pati katabing bayan ng Iran, no, mga bansa sa tinitira nila. Kaya ngayon, yung mga barko na papunta sa Europe, papunta sa North, papunta sa Africa, basta lahat ng bansa na humingi ng oil, tinira nila. So napigilan. Iilan lang ang nakakakuha ng oil. Ganyan din ang nangyari, nadamay tayo. Kasi biro mo yung barko na magdadala ng bariles. Parang, di ba nakakita kayo ng... Tonelada, Pastor? Oo, tinilada yun. Bariles nga. Ang isang bariles, mahigit pa sa 1 ton. Puro langis yun. Araw-araw yun, dinadala yun. Kasi pag walang oil, wala tayong kuryente. Pag walang oil, walang magpapaandar ng mga generator, walang magpapaandar ng mga sasakyan, walang magpapaandar ng synthetic oil. Alam nyo ba, may mga cooking oil, kinukuha rin sa langis sa Saudi yun. Hindi lang Saudi, Yemen, Qatar, lahat ng bansa na nangangailangan ng oil sa industry, doon dumadaan, hinarang ng Iran. Hinarang ng Iran. Kaya imbis na Iran yung barko, Noran. Kaya nagmamahal ang oil. Kaya maganda yun sa movie, magdadala na ako. Kaya yung manufactured oil, unrefined oil, tumataas. Yan ang lifeline ng business. Pag tumaas ang langis, tataas din yung mga goods. Kasi, tingnan nyo yung tricycle, magkano per liter na apektuhan. Pero sa Davao, hindi tumaas. Kasi nagpadala ang Russia, ang pangalan ng barko, Sarafly.
Nagdala ng barko. Sky. Oh, Sarah Sky. Sky ba? Oh, sige. Nagkamali lang ng spelling sila. So, Sarah Sky. So, o nga naman, ba't sa sky dapat fly muna, di ba, bago mag-sky? Mayahan mo na, sige na, yun ang gusto mo eh. Sarah Sky. Na galing Russia, nagbigay sila ng petrolyo, nagbigay sila ng oil, kaya ang prices doon maayos compared sa Luzon. Visayas din, binigyan nila kaya hindi gaano tumaas yung langis. Alam mo kung saan lang tumaas? Luzon. Luzon. Pumunta ng China, walang nangyari. Yan ang resulta pagka hindi tuwid ang pamamalakad. Hindi ka papansinin ng China. Russia hindi rin nagbigay. Tingnan mo, sakit nun. Yung yabang ni Trump, tingnan mo nangyari si Trump. Yabang eh. Gusto niya ura-urada. Tama si Bill Clinton. Ura-urada, kaya yung mga pension ng mga Amerikano apektado. Tinitipid ngayon. Pati yung mga dual citizen, pinapatanggal na yung dual citizen. Gagawin, kung gusto mo maging Amerikano, Amerikano ka lang. Racist yan eh. Si Trump, si Golden Hair, racist yan eh. Kala mo sila yung original na Amerikano. Ang original Amerikano yan, yung mga Indiano sa Mexico tsaka sa Aztec sa South America. Yun ang tunay na Amerikano. Tsaka yung mga taga-Canada, yun ang totoong Amerikano kung tutuusin. Hindi yung mga Amerikanong US. Kaya bang ngaya nila? Tapos pag half-half ka, hindi ka pa rin Amerikano, mamili ka. Ano gusto mo? Pinoy ka o Amerikano? Ganun. Tapos lahat sila, pinag-early retirement, hindi binigay yung mga back pay yung iba sa kanila. May kaklase ako, hindi binigay yung back pay nila, natanggal. Meron akong nakasabayan ng magulang, pinagupit niya yung anak niya nung isang araw sa Santa Maria naman. Tinanong ako, nabalitaan ho ba ninyo? Ewan ko, ba't akong tinanong, hindi ko naman kilala. Nabalitaan niyo ho ba sa Tarlac yung embassy ng US nagsara? Nagtipid. Kasi gera gusto nila eh. Oh, in fairness naman sa US, traidor kasi itong Iran, may usapan. Eh ngayon itong US kasi, lahat pinakikialaman. Kaya yan tuloy. Gera. Oh. Ang balita ko nga, latest ngayon, itong oras na to, pinasabugan ng Iran ang Israel. Merong prophecy, pag nasira ang mosque, maaaring dun itayo yung third temple ni Solomon. I-revive nila yung Old Testament worship. Hindi nakakatuwa yun. Bakit? Part of the prophecy, pag nagiba yun at tinayo yung third temple, siyempre, gulo yun. Mag-aaway yung mga Arabic countries, tsaka mga Hudyo, at tsaka mga Kristiyano. Dahil doon sa kapirasong lupa na yon. Yung mosque, parang mosque ng Quiapo, ganun. Pag yun ang nagiba, yun ang one of the most holy, pinakikialaman ng Iran, magkakaroon ng World War III. Or, bago ang World War III, makinig kayo, magkakaroon ng tinatawag na taghirap. Papasok yung Antichrist na magsasabing siya si Jesus Christ. Inaabangan ko yun, mga kapatid. Pag yan ang nangyari, magbilang ka ng tribulation period. 3 years. Bawa na itayo. Nandun na yung Antichrist. 3.5 years. Dadating siya. Another 3.5 years, hintay natin yung pagbabalik ni Jesus Christ. Kaya lang, paano ang mga mahal natin sa buhay kung hindi sila ligtas? Kayo naman, paano naman kayo kung hindi kayo sigurado nag-rapture na iwan kayo? Tingnan mo yung chapter 9, verse 27 ng Daniel. Pakibasa Tagalog. Old Testament. Daniel 9, chapter 9, verse 27. Ayan o. Di ba nagkaroon ng confirmation ng agreement ang mga Middle East countries at saka ang US at saka Israel. Ayan. Ngayon, yung sinasabing desolate,
Dadating ang araw, ang Israel, tingnan, basahin mo para mas maganda. Basahin mo. Si Trump yan eh. Sige, tuloy. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. At sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang magnira. At hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Oh. Kita niyo yan, may maninira. So, maghanda-handa na tayo pag yan ang nangyayari. Kaya hindi ko masyadong binabay yung mga opinion ng iba kasi hindi pa rin sigurado, pwede magbago. Totoo. Pero pag sinabing, halimbawa sinabi, nawasak ang moske, siyempre hindi naman papayag yung mga Arabo at saka yung mga taga-Israel na walang itatayo doon. Holy of holy nga nila yun eh. Tatayo nila yung third temple. Pag tinayo yung temple, at may pumasok doon na parang siya yung Diyos-Diyos, magbilang ka na after 3.5 years. Parating na ang Antichrist na yon. Tapos, babawalin niya yung mga offering, Old Testament offering, yung mga inaalay na baka, tupa, dugo, yung mga ganon. Parang panahon ni Moses, i-restore nila. Pero panandalian yon. Tapos, ibabalik na naman, babawalan niya. Hanggang magkagulo-gulo na. Magaling magsalita. Papakita niya na magpo-prophesy siya, magmi-miracle siya, mamamangha mga tao. Ang hindi nila alam, hindi yun ng Diyos. Hindi yun yung Heso Kristong kilala natin. Sige lang. Balik mo yung verse 26, sige. Ito, nangyayari na to, yung verse 26. And after 60 years and 2 weeks, the Messiah shall be cut off, but not for himself. Yan yung ipinako si Kristo, kaya cut off. And the people of the prince shall come, destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with the flood, and to the end of the desolations. So, kung meron desolation, 60 years plus. Oh, ano sinabi? 70 years. Oh. Masisira. Di namatay si Kristo. Plus 460 years. Abangan mo na. Anong year na ngayon? 2026. O, ilang years na lang. Possible. Iniintay ko yung start ng bilang ng 7 years. Kasi wala pang tinatayo na templo. Balik ko sa 27. Mahirap ipaliwanag to sa preaching eh. Kasi magulo, malilito kayo. Kahit yung mga nag-aaral sa Bible School, hindi dinidiscuss yan. Kailangan i-discuss yan pagka Bible study talaga, Sunday School. Kaya sabi, he shall confirm, pagtitibayin niya, tipan ng marami, ng 1 linggo. Ilang araw ba sa 1 linggo? 7. So, pag hinati mo sa gitna, 3.5 years. Kaya pag tinayo yung temple, another 3.5 years yan, bilangin mo na. Another 3.5 years, ayan na, tribulation na. Kaya medyo abangan na. Pag-pray nyo, huwag muna matuloy. Marami, yung iba sa inyo, hindi pa graduate. Di ba? Hirap niyan, Pastor. Nakakatakot yung gera na yan kasi mali ang US, hindi nag-isip eh. Si Trump. Baka yan pa magpadali ng pagdating ng Antichrist. Kasi nagkaroon ng gera eh. Ang Iran, hinarang ang oil. Dadating ang araw, ang presyo ng langis mas mataas pa sa pagkain. Dati, pagkain ang mas mahal sa 1 kilo. Ngayon, hindi. Mas mataas pa yung litro ng gasolina. Baka wala nang bumiyahe, sabi nga ng mga driver. Driver sa Santa Maria. Kaya mga kapatid, pagka ganyan, stay at home. Huwag kayo lalabas ng bahay. Pagka dumating yung presyo na wala nang sasakyan, stay ka lang sa bahay. Yung pwede mong kunin na malapitan, kunin mo na. Oh, ganun lang kasi.
Kaya kayo, na malaki ang sweldo sa BA, huwag kayo masyadong kumpiyansa din. Bumalik kayo sa praise and worship para mahabag ang Diyos. Amen. Kasi Amen. pagka pinagpala kayo at hindi nyo binibigyan ng atensyon ng Panginoon, kayo ang mamumblema sa lahat. Pati tayo. Damay-damay yan. Pati yung mga, lahat ng industry. Pagka tumaas ang presyo ng oil, lalo tayong maghihirap. Lalo tayo. Tapos ang agricultural sector, hihina. Bakit? Saan ba kukuha ng gasolina yung mga makina? Pag nag-plant sila ng mga halaman. Ito na yung panahon ng paghasik. Patibayan ng sikmura, patibayan ng pananampalataya. Kaya hindi po pwede rito yung pag wala ka makain, buburingot ka, huwag kayo gagawa ng ganon. Yan ang magiging source na loophole ng Diablo. Pag wala makain, manahimik. Intindihan niyo ako. Kaysa magkasala. Huwag magsisimangot, lalayo lalo ang biyaya. Pagka kapighatian o kaya kakapusan, huwag kang sisimangot, huwag kang magreklamo. Sa halip, manalangin, makiusap sa Diyos. Amen. Kasi Amen. karamihan ng Kristiyano, nasanay ka, meron. Convenience. Nung nagkaroon ng konting inconvenience, minumura na ang Diyos. Huwag ganun. Hindi pwede yun. Pinakakawawa, Amerikano. Kasi lahat sa kanila, automatic. Magluluto ng pagkain, automatic. Totoo. Magtitimpla, automatic. Paghihiwalayin sa mag-asawa, automatic, online. Iinom ng kape, gagawa ng kape, automatic. Lahat nasanay sa automatic. Bibili, magsha-shopping, minsan hindi na lumalabas ng bahay. Online. Automatic, online. Tapos, kukuha ng pera, online. Nag-offline. Paano ka kukuha ng pera? Totoo. Walang pera ang aking ATM. Pumunta sa ATM machine, walang kuryente. Bakit? Hindi makabili ng kuryente ang Pilipinas. Bakit? Walang langis. Imagine nyo kung 3 araw madilim sa gabi. 3 araw madilim. Walang kuryente. Walang tubig. May mga lugar walang tubig pag walang kuryente. Walang ATM. Dahil walang kuryente, walang internet. Walang internet. Walang cellphone. Tapos yung cellphone mo, display lang. Tapos wala kayong ilaw. 3 araw. Tapos walang bumabiyahe na sasakyan. Pero sabi ko doon sa nag-post, no, nag-comment ako, mangyayari lang yan sa US, hindi sa Pilipinas. Dahil ang Pilipino masipag kahit na madilim. Mabubuhay, sanay sa hirap eh. Ang mahirap, yung mga bansa na mahilig sa automatic. Lahat na automatic, pati kotse, automatic. Pero ang Pilipino, mapa-automatic, mapa-manual, kakarag-karag na yung sasakyan, basta may gasolina, aandar. Sa kanila, what happened to my stupid car? Bsh! Tatadyakan yung kotse. Wala namang isip yung kotse. Hindi ko mapaandar ang kotse nito, walang gasolina. Hindi ko ma-charge yung baterya. Walang kuryente. Wala akong malapitang ospital dahil walang internet. Imbis na maglakad, pumunta sa ospital. Pagdating doon sa ospital, walang kuryente. Walang tubig. Sarado ang ospital, madilim. Ubus na yung emergency light nila. Imagine nyo, 3 araw lang na madilim. Natutulog kayo, gabi. May kuryente pa eh. Chat pa kayo ng mga klase mo. Oy, ay, eh. Bayaan mo na, may praise and worship naman. Ganun pa kayo. Biglang dumating yung Antichrist, may pagsubok. Na-brown out. Paggising mo, wala pa rin ilaw. Ang init-init. So, akala mo gabi pa yung pala.
Tapos, dumating pa yung araw na apektuhan din. Sign of the times. Umaga mo, tanghali mo, gabi pa rin. Nantipak mo. Dahil sa tao ayaw magsisi ng kasalanan, the sun shall be darkened. Tingnan mo yung Matthew 24. Balik ka dyan, mamili tayo ng part dyan. Sige, baba mo, dahan-dahan. Sige. Ayan, oh. Marami ng sinungaling na pastor, may maleta pa. Oh. Diba? Ay, nakakakilabot. Sila unang hahatulan, eh, nanakaw pa eh. Yan. Yan, oh. Naibahagi na Biblia, binaliwala. Oh, ayan na yung dating na pagsuway. Sipin nyo kung madilim, ayan, oh. Israel, ayan o, great tribulation. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian, na gayoy di pa nangyayari, buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, na hindi na mangyayari kailanman. Kapighatian. Ibig sabihin, kahirapan. Kapatid, ano ngayon ang inyong iniisip? Tama ba yung sinabi? Imagine all the people living for today. Kung ngayon, Pastor, hindi pa natin nararamdaman yung ano. Isipin mo pamasahe pa lang yan. Yung epekto ng langis. Hindi pa apektado yung mga binibili yung LPG. Hindi pa apektado yung mga negosyo. Na-gets nyo? 1.5 na ngayon, Pastor. Alin? Yung regas ko. Oh. Yung kapitbahay namin. Last bili ko nung March 3, 987. Discounted na yun kasi kay Pastor Senior. Ngayon, 1.4, almost 1.5 na. Para may supli lang atang 15 pesos. Mga kapatid, nag-isip na ba kayo? Kailan kayo lalapit sa Diyos pag wala na kayong makain, wala na kayong mailuto? Wala na kayong masakyan, hindi na kayo papasok ng school. Yay! Walang pasok! Yung pala, ilang taong walang pasok. Walang kuryente, walang kakainin. Tapos si JM hindi napapasok ng trabaho. Nandun na sa bahay, tunganga. Walang masakyan. Walang langis eh. Tapos yung presidente mo, walang magawa. Hindi naniniwala sa Diyos. Eh, ang Diyos niya, pera. Walang halaga yung pera mo. Hindi mo rin ma-withdraw. Bakit? Ibus na yung pera sa ATM, hindi mo pa makuha. Bakit? Walang kuryente nga eh. Walang langis eh. Oh. Tapos, yung mahal mo sa buhay, ang layo ng bahay. Binabahay o kaya siya ng babahay. Wala rin makain. Sabi niya, kala ko happy. Wala pala kaming happenings. Ang dilim. Anong oras na ba sa'yo, sweetheart? Sabi nung dalawang nangangaliwa. Sandali, darling, titingnan ko. Alas 7 na eh. Eh, ba't ang dilim? Alas 7 ng umaga eh. Ibig sabihin yan lang umaandar yung relo mo. Oo, di baterya to. Nax! Ang galing Pero lahat doon, pag ganun ng gripo, walang tubig. Binuksan yung switch, wala. Sige, sweetheart, may boses pa naman ako. Kantayin na lang natin. Imagine there's no country. No hell below. Imagine ka na lang. Kaya pag wala kang Kristo, maabutan mo yan. Yan ang mangyayari sa US. Kaya kayo mga nasa US, hindi naman lahat huwag kayong mayabang porket nasa US kayo, mapepera. Ngayon lang kayo mapera. Maniwala kayo sa akin, kayo ang unang tatamaan ng tribute. Kasi kayo nagpasimula ng gera yung bansa na yan eh. Sa Iran, sino ba nakipag-away? US! Nasa Biblia yan. Kakampi pa niya ang Israel, may blessing pa yan. Pero dadating ang oras, pag iniwan niya ang Israel, kawawa ang US lalo. Kasi magaling, hindi naman magaling ang US, ang magaling Israel. O bakit nila tinutulungan ng Israel? Kasi may pera, hindi lang.
May anointing ang Israel. Sila pinaka-advance. Magaling sila sa gera. Ang liit-liit, biro mo, walang manalo-nalo. Walang kadala-dala yung mga bansang Arabo. Totoo yan. Pinili ng Diyos yan eh. Diyan mo masasabi, ang Biblia ay totoo. Totoo. Amen. Pero, dadating din ang oras, ang Israel, kukwento ko lang sa inyo, parang overview lang ba? Pag lumayo yan kay Jehovah, halos mawawala yan sa mapa. Na naman. Basahin mo yung Psalms chapter 2 verse 1. Prophecy yan eh. Tingnan mo, di ba nireject nila si Jesus? Ipinako nila. Di ba yung mga Pariseo? Oh, itong consequence ng mga chapter 2 verse 1. O yan, basahin mo, Tagalog, para maintindihan. Sige, tingnan mo. Verse 1 and 2. Sige, basa. Bakit ang mga bansa ay nangagugulo Ano raw? Mga bansa. Bansa. Walang sinabing isang Isang bansa. bansa. Mga bansa. Sige, Yun. tuloy. Na Ay- nagkakagulo. O, yes. at ang mga bayan ay nangangaakala ng walang kabuluhang bagay. O, di ba akala nila tama, mapipigilan nila ang Iran? Tingnan mo. Tuloy mo, verse 2. Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahira ng langis na Sino sinasabi. yung pinahiran ng langis? Hindi nyo alam? Si Jesus Christ. Laban sa Antichrist yan. Yan yung tunay na Kristo, hindi yung Antichrist. Sige, tuloy mo, verse 3. Lagutin natin ang kanilang tali at ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin. Oh. He sits in the heavens shall laugh, and the Lord shall have them in kalituhan, derision. Kinukutya sila ng Diyos. Nagsama-sama ang Russia, China, Turkey, Greece, mga Arabic countries, laban sa Israel. Yan. Tuloy, verse 4. Siyang nauupo sa kalangitan ay tatawa. Ilalagay sila ng Panginoon sa kakutyaan. Di ba? Malakas ang loob ng US kasi may Israel. Siya lang ang naki-jibe para gerahin ng Iran, di ba? Pero ang darating araw, lahat tatalikod sa US, nagkatotoo na. High school ko pa sinasabi yan sa Bible study noon. Ayan o, siyang naupo sa kalangitan ay tatawa. At ilalagay sila ng Panginoon sa kakutyaan. Verse 5. Tuloy. Kung magkagayoy, magsasalita siya sa kanila sa kanyang poot, at babagabagin sila sa kanyang malabis na sama ng loob. Kaya nakakatakot galitin ng Diyos. Grabe. Kaya kayo, habang may panahon na masarap pa ang buhay natin, Totoo. magpuri tayo ng totoo sa Diyos. Huwag yung tuwing may kailangan lang tayo sa Kanya. Kikinig ba kayo? Amen. Kaya lagi ko pinopost, yung mga pinopost ko, totoo lahat yun, nagkatotoo lahat eh. Kaya may yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ito ang dapat natin, minsan ina-advertise sa channel 7 to dati eh. Tuwing gabi, ewan ko lang kung ginagawa pa nila. You know, ayan o. If my people, basahin mo. If my people, sige. If my people, which are called by my name, shall humble themselves, Amen. and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Pwede Amen. i-postpone ni Lord ang pagdating ng Antichrist para maraming maligtas. Pero kung kayo ayaw nyo magdala ng kaluluwa, baka kayo mismo hindi ligtas. Tingnan mo, oh. If my people, sino raw? Kanyang tao. Tinawag ang kanyang bayan. Ikaw ba ay parte ng bayan ng Diyos? Baka namang hindi ka Christian. Hindi porket nagsisimba ka rito o sa ibang churches, Christian ka na. Ang totoong Christian, nakikinig, nagsusuri, nag-aaral ng salita ng Diyos. Pag tamad ka, ibig sabihin, sa dyablo ka.
Pag masipag ka, Kristiyano ka. Kasi salita ng Diyos, pinag-aaralan mo eh. Binibigyan mo ng halaga eh. Kung hindi mo binibigyan ng halaga, questionable kung ligtas ka. Hindi yan pagiging religyoso. Ay ano, if my people, hindi ako nagsabi niyan. Sabi ni Solomon yan, if my people, sabi ng Lord kay Solomon, which are called by my name, tinawag ka ba ng Diyos dito sa risen Christ? Yes or no? Amen. Hindi kayo makasagot. Tinawag ka ba ng Diyos? Amen. Siyempre, kaya ka nga nandito eh. Amen. Ano ba naman niya? Hindi niyo masagot. Dapat meron tayong pagpakumbaba, hindi pagalingan sa Biblia. Wala yan sa tinapos mo. Dami kong kilala, nag-aaral ng Bible School, di nga alam yan eh. Tingnan mo. Shall humble themselves. Humility, hindi pwede yabang dito. Oy, Amen. malaking church namin. Sumali ka sa amin para dumami kayo. Tama ba yon? Who you? Diyos ka ba? Sige, Diyos ka ba? Para sabihin yon. Humble, humility, Basahin mo yung Tagalog. Ako yung English. Sige. Kung ang aking bayan na tinatawag Okay. Sige. sa pamamagitan ng aking pangalan ay Pamamagitan daw ng pangalan ni Buddha, ni Trump? No. Hindi. Ng Panginoon. Panginoon. Sige, tuloy. magpakumbaba Kailangan natin magpakumbaba. Amen. Tuloy mo. at dumalangin. Doon ka na pwede magdumalangin, magpakumbaba. Kung puro yabang, Lord, ang bait ko eh. Lord, nag-aaral ako, dami mong katwiran. Sabi ko lang, maghanap ka ng kaluluwa. Hindi naman kailangan maging magaling ka magbuladas eh. Pag-pray mo, tapos lusob. Wala yan sa galing. Tuloy mo. At hanapin ang aking mukha Dinesire mo ba yung presence ng Lord? Pag pupunta ka ba sa kapitbahay natin, sa likod ng bahay, kinikwento mo ba si Lord? O nahihiya ka? Ako, iniiwasan na ako nung kapitbahay namin, kasi daw ako, pinag-uusapan namin ang Diyos eh. Nakokornyan. Kasi demonyo. Nalala mo yung sinabi ko sa inyo, no? Ang tao, pag may demonyo, lumalayo yun sa akin. Bakit ka magtsatsaga makipagbarkada sa mga taong lumalayo sa Diyos? Hindi ako perpekto. Makasalanan ako. Bakit hindi? Inalok mo sila, ayaw. Hindi siya para sa'yo. Hindi siya para sa Diyos. Magpungkumbaba, dumalangin. Ano pa? Hanapin ang kanyang muka. Alam mo ba ang Diyos? Nasa iba ang mukha ng Diyos? O lagi mong kasama yung mukha ni Simang? Sino si Mang? Si Aling Simang. Sino yun? Yung nakasimangot lang. Walang Diyos eh. Lagi. Hindi niya kamukha ang Diyos. Kamukha niya si Aling Simang. Bakit? Lagi nakasimangot eh. Tama? Kamukha lang si Aling Simang eh. Hindi niya hinanap ang mukha ng Diyos. Ayan at hanapin ang mukha ng Diyos. Meron palang hide and seek sa panalangin. Yes, meron. Ayun kasasabi lang, hanapin. Di ba? Di ba? Tama ba ako? Tama. May hide and seek. Tapos sabi pa, talikuran ang masamang mga lakad. Ano yung mga lakad? Nagpapasexy, magsasayaw ng TikTok, tutuksoin yung mga lalaki, yung lalaki, ganun din. Yan ba ang Kristiyano? Papakita mo, pangit ka, yung mukha mo, pangit, nakasimangot. Natutuwa ba ang Diyos pag ganun tayo? Okay ba? Puro kayo politika, puro kayo mga vlogger. Pero wala akong tao nakita ko na nagustuhan ng post ko na nagbasa. Baka walang Holy Spirit. Yan. Ayan talikuran ang kanilang masamang mga lakad.
Aking ang didinggin sa langit, kailan? At ipapatawad ko ang kanilang kasalanan. Pagagaling ko ang kanilang lupain. Anong classical lupain? Ikaw ba ay lupain, okay ka lang, Christian ka? Nung dumating ang problema, hindi ka na Kristiyano. Ka na Christian. Kristiyano ka lang pag tuwing linggo. Tapos, pag tinignan ko yung account mo, iba yung pinupost mo. Naintindihan niyo ba ako? Yes po. Ayan oh. Pagagaling ko ang kanilang lupain. Halimbawa, trabaho mo, may problema ka. Kulang ang kita. Lalong lalayo yan. Pag nagsikap ka ng ganon, na pinababaya mo ang praise and worship, naku, maniwala kayo. Sandali lang yan, mawawala na naman. Kasi ako noon, nung hindi nila ako pinaniwalaan, tingnan mo nangyari. Hindi kami maumahon na ahon. Napansin mo? Sakit ko, sunod-sunod. Si Bless, hindi ma-promote noon. Huwag nyo i-take for granted ang meeting, ang appointment mo with God. Amen. Huwag linggo lang. Araw-araw dapat meron kang oras para kay Lord makipag-usap. Magbasa ng kanyang salita. Doon mangungusap ang Diyos. Amen. I will heal their land. Humble, humility, presence. Presence ang ibig sabihin yan. Di ba pag tayo may mahal sa buhay, hinahanap mo yung picture ng Nanay Metang. Pag titingnan mo, hindi si Nanay Metang yon. Pero tinitingnan mo, inobserbahan mo, mahal mo sa buhay. Para ako, pag nakita ko picture ni Mama, natutuwa ako. Nasaan ang Diyos nyo? Dapat ang Diyos nyo, hinahanap nyo. Ang Diyos lumalayo pag minimenos mo siya. Lumalayo ang Diyos pag minimenos mo siya. Dahil sino ba yung may Gcash dyan? Si Flor ba? Ito sa Amparo dyan. Janet. Ha? Janet ba? Ayan o. Ipapatawad. Ayan o. Verse 15. Tingnan mo. Ngayon, ang aking mga mata ay didilat at ang aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito. anong klase kang dako? Sa church lang ba? Yung katawan mo ba para sa Diyos o kung para kanino? Kaya importante yan. Ngayon, ang aking mga mata ay didilat at aking pakinig ay makikinig sa dalangin ng gagawin dakong ito. Sabi sa Ingles, ayan o, now mine eyes shall be open, my ears attend unto thy prayer that is made in this place. Di ba binanggit doon lupain? Saan ba nakalagay yung templo ni Solomon? Alangan naman sa Alapaap. Nakalagay saan? Sa lupa, sa bundok ng Jerusalem. Ngayon, ikaw ay lupa na bahagian ka ng binhi. Ano yung binhi? Yung buto. Binhi ng salita ng Diyos. Tumubo sa'yo. So, kung ano man pinagpe-pray mo, sa tingin mo, sasagutin ng Diyos o hindi? Sasagutin. Pero kung hindi ka katulad ng lupa, na matabang lupa na sinasabi ni Kristo, hindi yan mamumunga. Kaya pag nagpe-pray ka, laging bigo. Naiintindihan niyo ba? Amen. Ayun o, kasasabi lang. Ang masarap pag sinabi ng Diyos, ikaw ay pinili ko. Amen. Sasabihin nga, gusto ko nga Lord, pinili mo ko. Tamad ka naman mag-aral ng salita ng Diyos. Ano bunga meron mo?
Puro ka TikTok, sayaw. O, puro tugtog. Pero sa Diyos, wala. Sabi nga ni Jesus doon sa mga alagad niya, nasa inyo ang mahihirap. Laging nasa inyo ang mahirap. Pero sa akin, wala. Ano ibig sabihin nun? Huwag mo nang problemahin ang mahihirap. Dahil mahirap ka rin. Pero pag nasa akin ka, mayaman ka. Amen. Yon ang problema. Mga kapatid, hanggang dito na lang ako. Kasi nakikita ko, kailangan nating magsikap, mag-aral at maibahagi ang salita ng Diyos. Wala yan sa galing ng pastor o galing ng mga miyembro. Nasa anointing ng Holy Spirit yan. Kailangan mag-recommit kayo. Kailangan mamunga kayo. Kailangan sa linggo magdala kayo ng bisita. Dalhin niyo yung kapatid niyo. Pilitin niyo. Kasi, mission niyo yun. Naintindihan niyo ba ako? Naintindihan niyo? Kailangan sa linggo may bisita kayo. Pag wala kayong bisita, huwag na tayong mag-praise and worship. Okay na, ha? Usapan yan. So, mga kapatid, hanggang dito na lang tayo. Tayo manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa mga babala mo. Amen. Salamat sa mga warning mo na dapat pakinggan. Kasi kung hindi kami makikinig sa warning mo, ang peligro at galit mo ay hindi mapipigilan. Lord, Amerika yon, sinampulan mo. May problema sila ngayon sa ekonomiya nila. Pumalpak si Trump. Dinadalangin ko na maging maayos ang desisyon ni Donald Trump. Ganon din ang aming presidente ng Pilipinas. Kausapin mo ang mga puso na nasa Congress at Senate. Amen. Hindi puro impeachment, hindi puro trial, puro investigation, wala naman nangyayari. Nagugutom ang mga tao, Lord. Yes. Naapektuhan ng global crisis, oil crisis. Bagamat yan ay nasusulat, tanggap ko yan. Pero hindi ko sinasabing okay sa akin yan, Lord. Pagbigyan mo ng tagumpay ang bawat Christian ngayon na dumadaan sa ganitong Yes, Father God. crisis na naapektuhan. Katukin mo ang mga taong walang panahon sa praise and worship. Bigyan mo sila ng oras para maka-attend. Gumawa ka ng paraan. Your way, Lord. Amen. Not Amen. our way. Kasi, hindi ka namin pwedeng turuan, Lord. Mas alam mo lahat eh. Pero, hindi ko inaalis yung kapangyarihan na binigay mo sa akin bilang anak mo. Hindi marinig ang aking panalangin. For the sake of the name of Jesus Christ, Lord, give us breakthrough. Make us overcomers. Take off all temptations para magkaroon kami ng despair instead of hope. Naniniwala ako, Lord, sa oras na ito, magiging maayos ang lahat. Amen. Dahil ang sentro namin, ikaw, Jesus. Amen. Gawin mo kami matatag. Yes, Father God. Tulungan mo kami mapagtagumpay ang lahat ng hamon ng buhay. Amen. Kasi Lord, marami na ngayon naghihirap. Mahal ng gas. Baka yung iba hindi na bumiyahe, Father God. Pati eskwelahan, maapektuhan. Pati mga bata, may imbis na nakapokus sa pag-aaral, problema ng bayan. Lord, tanggalin mo na ang mga salot ng gobyerno. Amen. Ngayon na. Now na, please. Paupuin mo na yung dapat paupuin. Isolve mo ang krisis, Lord. Hindi sila capable, Lord. Tanggalin mo na yung mga nasa posisyon na nagpapahirap sa bayan. In Jesus Christ's name. Amen. Lalo-lalo na ang drug addiction. Amen. Please. Tanggalin mo lahat ng connected sa drug addiction. Pagnanakaw,
Yes, Father God. Ayaw pa nilang aminin obvious na sila yung mga magnanakaw. Maawa ka, alang-alang sa iyong mga anak. Meron dyan, espiritu ng pagiging religyoso, magnanakaw naman. May posisyon sa isang sekta, magnanakaw, Lord. Tulungan mo kami, palayasin itong taong ito. Yung mga nasa posisyon na nagnanakaw, huwag mo nang patagalin, Lord. Hustisya para sa amin, mga taong bayan. Nahihirapan dahil sa... Imbis na bigyan kami ng magandang pensyon, binawasan pa. Di naman totoo yung increase. Tapos yung mga nagkiklaim, nangangailangan sa pagpapagamot, sa ospital, pinahihirapan nila. Kaya marami namamatay. Panginoon, humihingi kami ng hustisya mula sa iyong mga kamay. Amen. Amen. Paggalawin mo ang iyong mga kamay, Lord. Yes, Father God. Kailangan ng Pilipinas ang tunay na katarungan. Amen. Hindi yung katarungan ng mga komunista o kaya mga katarungan ng mga kriminal. Ang kailangan namin katarungan ng Diyos na yung hindi kaya namin gawin, sinasanggunin namin sa iyo, Father God, the Creator of the universe. Lagyan mo ng kapayapaan ang aming bansa. I-restore mo ang oil prices na mas mura na ngayon. Huwag mong pabayaan ang Pilipinas madamay sa salot ng gulo, peste, lindol, bagyo, Yes, Father God. earthquake, mga fault line, mga sinkholes, mga tornado, lightning, flood. Maawa ka sa Pilipinas, Father Yes, God, Father God. at sa buong mundo. Amen. Pati sa global warming, yung radiation, Panginoon, ng ozone layers. Keep us safe. Palamigin mo ang environment, Lord. Lahat ng mga bulsa ng mga members ng Risen Christ Bible Church, Lord, ipalawak mo ng asenso Amen. Amen. para hindi sila mataranta sa mga hinaharap nilang pangangailangan. Lord, nagpapakumbaba kami sa iyo. Yes, Father Pati God. lahat ng nakakonekta sa amin, pagpalain mo. Amen. Lahat ng nakakonekta sa broadcast na ito, Amen. pagpalain mo. Mga may sakit, gagaling. Yung mga walang pera, magkakapera. Yes, Father God. Yung may mga sakit at karamdaman, magkakaroon ng healing. Amen. Yung mga hindi nagkakaunawaan, mga family relationship, maaayos. Amen. Lord, fill us. Lord, teach us. Lord, protect us. Lord, provide us. In Jesus Christ's name. Lord God, Yeshua. We call on your name. Rain down the Holy Spirit right now. Let us feel the Holy Spirit kahit walang music. Yes, Father God. Inaasahan ka namin na itong prayer na to ay may resulta Yes, Father. ngayon din. Yes, Father God. Amen. Amen. Dati ko sa Amen. akin. Okay na. Off na, off. Bye-bye. Bye. God bless us all. Bye-bye. Off mo na. Tama.